Good day everyone, I'm Resi Domingo. Kumusta na po mga kaibigan, mga kapatid? Ang title po ng ating lesson ngayon ay The Power of God unto Salvation. The Power of God unto Salvation. Itong ating background picture pangatlong beses ko nang ginamit ito sa aking mga videos. Yung unang-una ay dun sa The Gospel of Jesus Christ na merong 5 parts. Tapos last week ay ginamit ko rin to dun sa aking video na ang title ay The Gospel that you receive. At ngayon, ginamit ko dito sa ating lesson na ang title ay The Power of God unto Salvation. At ang title na ito ay kinuha ko dun sa Book of Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Maraming pong salamat sa mga kapatiran, kaibigan, at sa mga followers natin dyan na walang sawa at patuloy na nanonood, nagre-react, nag-heart, nagda-like ng aking videos. Doon sa Facebook, kung hindi pa kayo naka-follow sa aking Facebook account, please follow me para palagi kayong updated sa aking bagong post. And also doon sa YouTube, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell. Maraming salamat. Itong statement ni Apostle Paul na sinasabi niya na hindi niya ikinahihiya ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus, na palagi siyang nagpapahayag ng ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo, na palagi siya nagpapahayag ng kaligtasan, kasi yung gospel, yan yung mensahe ng kaligtasan, na hindi lang basta ikinahihiya, kundi tinaya niya ang kanyang buhay. Hindi lang siya kundi ng marami pang mga tunay na anak ng Diyos na ibinigay nila yung buhay nila para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ng gospel ng Panginoon Jesucristo. Maraming mga tinorture, pinatay na mga anak ng Diyos dahil sila ay nagpapahayag ng kaligtasan. Bakit nila nagagawa yon? Kung titingnan nyo yung ating verse dito, nilagyan ko ng highlight yung word na gospel, power of God, salvation, tsaka yung believeth, na yung pagkakaligtas ng mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng gospel. Sila ay sumampalataya sa Panginoon Jesucristo. At yung kanilang pananampalatayang yun ay power of God. Yun ang kapangyarihan ng Diyos. Yung gospel ang ginamit ng Diyos para sila ay sumampalataya at para sila magpatuloy even na ibigay nilang kanilang buhay. Ganun katindi yung faith na binigay sa kanila. Dahil yon ay galing sa power of God. Next, yung sinasabing to the Jew first and also to the Greek. Kasi, nung unang sinugo ng Panginoon Jesucristo yung mga disipulo, nagbigay siya ng instruction na mag-share lang sila ng gospel, ng kingdom of God, dun sa mga Hudyo. And then later on, sa lahat na ng mga tao, to all nation, na kung kaya sinasabi dun sa Great Commission, go ye therefore and teach all nations. And also, ang sabi pa niya, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Next verse, 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Ang sabi, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Of course, yung cross dito is the cross of Christ, okay, na siya ay namatay. And syempre, kasama yung kanyang muling pagkabuhay. Na dito, itong ating background picture again is the open tomb, na kung saan wala na ang Panginoon, umalis na ron kasi nabuhay siyang namaguli. At ito yung katibayan na totoong lahat, okay, na sinabi niya, totoong lahat yung mga pangako niya na merong buhay na wala hanggan. Sabi yan, foolishness. Maraming mga taong hindi sumasampalataya na sila ay mapapahamak sa impyerno, na sinasabi nila, etong mensaheng ito ay kapalaluhan, kamangmangan. Tapos sabi niya, but unto us which are saved. Yung tinutukoy ni Apostle Paul dito ay yung mga totoong anak ng Diyos na sumampalataya. Mga ligtas sila. Past tense na yun, S-A-V-E-D. Actually, yung mensaheng ito o yung tinutukoy ni Apostle Paul ay yung mga tunay na anak ng Diyos. Na yung mensaheng ito ay para sa mga anak ng Diyos. Ang desire ko na sana ay maging tunay na anak ng Diyos yung mga nanonood, okay, ng aking mga videos.
Or kung hindi man, kung anak ka na ng Diyos, sana na-appreciate mo yung mga mensaheng katulad nito. Yung lesson ko last week na ang title ay The Gospel That You Receive, yung word na you doon, tumutukoy dun sa mga anak ng Diyos, dun sa mga saved. Dito naman tayo sa Romans chapter 10 verse 17. Ang sabi, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kung mapapansin nyo, yung word na hearing dito, dalawang beses sinabi. Dito, yung pakikinig ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, dalawa din ang meaning nito. Yung unang hearing dito ay tumutukoy sa gospel. Okay? Yung word of God dito, tumutukoy sa gospel. Pakikinig ng gospel ng Panginoon. Kasi kung titingnan mo yung context, kung babalik ka dun sa verse 9, Romans 10 verse 9, ang sabi, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, that shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Okay, resurrection. Okay? Na gospel pa rin, Christ's death, burial, and resurrection. Na kapag ikaw ay sumampalataya, ikaw ay maliligtas kung ikaw ay sumampalataya na ang Panginoong Jesus ay nabuhay na maguli. So, yung unang faith cometh by hearing is salvation. At yung pangalawang hearing is Christian living, kung paano lalago sa pananampalataya ang isang anak ng Diyos. Okay? Yung isang ligtas. So, ginagamit ng Diyos ang gospel, okay, para magligtas. Okay? Ginagamit niya yung kapangyarihan niya para magligtas sa pakikinig ng mga tao sa salita ng Diyos. At bibigyan niya ng pananampalataya yung mga taong gusto niyang iligtas. Next verse, Hebrews 9:22. Ang sabi, and almost all things are by the law, purged with blood, is no remission. Sa simpleng paliwanag na ang tao nagkasala sa batas at ang tao ay mapaparusahan ng kamatayan. At walang ibang paraan para siya ay maligtas kundi sa pamagitan ng pagbabayad ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran. Nung nakaraang mahal na araw, palaging ang palabas sa television, yung tungkol sa pagkapako ng Panginoon. Bukod doon, yung istorya tungkol kay Moses, na si Moses ay ginamit ng Diyos para mahati yung dagat at makatawid doon yung mga Israelita. Okay? Pinapakita doon sa pagkahati ng Red Sea, yung kapangyarihan ng Diyos. Ganon din yung 10 plagues of Egypt. Bago sila makatawid ng dagat, maraming salot na ibinigay ang Diyos doon sa Egypt. Napakita pa rin yun ng kapangyarihan ng Diyos. Subalit, ang mga kumbaga, miracles yun mga miracles na ginawa ng Diyos. Subalit, ang mga miracles ay hindi ginagamit ng Diyos para maligtas ang tao. Isang paraan lang ang ginawa ng Diyos na dapat natanggapin sa batas ay yung pagdanak ng dugo ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Yan yung sinasabi sa Hebrews 9:22. Kung kaya, balik tayo dito sa Romans chapter 1 verse 16 na sinasabi, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Doon sa mga kaibigan natin dyan, ang tanong save ka na ba? Tinanggap mo na ba yung gospel? Tinanggap mo na ba si Kristo sa iyong puso bilang Panginoong tagapagligtas? Kung hindi ba, sana matanggap mo yung kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan, yung gospel na kung saan tanggapin mo si Kristo sa puso mo bilang Panginoong tagapagligtas, na siyang namatay at muling nabuhay para sa iyo, para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, sa inyong panonood. Hanggang sa muli sa panibagong topic na ating pag-uusapan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.